Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV at para naman sa vlog natin for today, eto mag-focus tayo ulit dito sa mga peace lily. So i-share ko naman sa inyo kung ano ba yung ginagawa namin para magkaroon tayo ng multiple blooms dito sa mga peace lily natin. At nakikita nyo naman ngayon dito sa harapan ko na ayan, meron tayong dalawang varieties actually ng peace lily, yung variegated at saka yung ating ordinary na peace lily na may multiple blooms. So yung mga paraan na pwede natin gawin para magkaroon tayo ng multiple blooms dun sa ating mga peace lily. At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga po tayo sa peace lily. Ang peace lily is one of the most beautiful plant na maaari nating mabili ng mura at saka available siya sa kahit na saang garden shop. So, hindi tayo mahihirapang maghanap ng mga ito. At yun nga, it comes with different varieties din. So, marami tayong options pagdating dito. At ang pinaka-popular ngayon, ito. Yan. Kasi ito yung parang lumabas na bago at maraming supply. Tapos, ito yung ordinary natin, hindi rin naman magpapatalo. Lalo na kung halimbawa yung peace lily natin ay multiple bloom. So, ito yung mga pagpalagay na nating mga options na pwede natin gawin. Kung paano ba tayo magkakaroon ng peace lily na may multiple bloom na pwede nating ipang-display. Kasi, lalo na kapag itong ordinary na peace lily, ang magdadala dyan, although pagka gantong ka-healthy yung dahon, katulad ng nakikita nyo, ang lalaki ng leaves niya, pagkatapos walang damages, maganda na yan. Pero magdadagdag ng ganda dyan kapag ganito, na merong hindi lamang isa o dalawang mga bulaklak ang meron sa isang paso. So, ito yung mga pag-aalaga, mga ginagamit namin para magawa or mapabulaklak namin ng ganito. So, minsan pala, ang ginagawa dito sa mga peace lily, pino-force bloom siya, lalo na kapag sa mga sa ibang garden shop. So, hindi pa naman namin nasusubukan mag-force bloom ng peace lily. Yung mga peace lily na binebenta namin, since madami sila, mamimili na lang yung mga buyers ng kung gusto nila na may bulaklak na or yung meron palang possible na bulaklak. So, yun yung parang options. O kaya meron din namang mga peace lily na talagang wala pang bulaklak. And yung iba pala, para ma-possible or mapa-force bloom yung mga peace lily, ginagamitan ng gibberellic acid. So, yung gibberellic acid, yun yung nakakatulong para ma-force bloom nga natin yung mga peace lily natin. And yun nga lang, nabasa ko doon sa isang article na in-research ko kung ano ba yung gibberellic acid. Yun nga, nakakapagpabulaklak siya, pero meron siyang parang side effect. Kasi yung mga susunod daw na sibol ng dahon ng inyong mga peace lily ay kalasan misshape or hindi, wala sa ayos yung shape ng bawat dahon. Nagkakaroon siya ng abnormalities sa mga dahon niya. So, yun yung isang side effect. And yun, kung halimbawa, medyo naiinip tayo sa mga peace lily natin na hindi namumulaklak, mag-aari tayong gumamit ng gibberellic acid. Pero, yun nga lang, maging ano rin tayo, maging aware din tayo, or maging handa tayo doon sa maaaring maging side effect doon sa mga dahon niya. And kung mapapansin nyo, doon sa mga peace lily natin, meron talagang peace lily na mahirap i-bloom. So, yung peace lily na yon, yung parang mga sinaunang peace lily, katulad nitong isang peace lily namin na nandito sa bahay, itong nasa nursery bag lang. Makapal na siya, pero mahirap talagang pablumin yung mga bulaklak niya. Compare mo, nabasa ko din to, yung palang mga peace lily na mabilis mapabulaklak ay yung mga hybrids na o yung mga bagong labas ng peace lily. Katulad nitong mga nasa harapan natin ngayon. Itong variegated na peace lily. Ito ay isa sa pinaka-bago na lumabas. And yun ang napansin ko. Kaya pala kung i-compare ko itong peace lily na variegated doon sa mga sinauna natin, sa mga hindi pa hybrid na peace lily, mas mabilis talaga siyang bumalaklak. Kung halimbawa naghahanap kayo or bibili kayo ng peace lily, mas maganda kung ang bibili ninyo ay yung mga hybrid na. Kasi nga, mas madali silang pabulaklakin. Katulad ng meron dito sa harapan natin ngayon. And itong peace lily na to, lagi natin siyang napifeature dun sa mga vlogs natin pagka may related sa peace lily. Yan, lagi nating hinuhugot itong variegated peace lily. And ever since, napakatagal na ng mga bulaklak na yan, hanggang ngayon naandyan pa. Ang isang advice na mabibigay ko sa inyo, pagka halimbawa bibili kayo ng peace lily, siguro mas maganda yung meron ng bulaklak. Kasi kapag halimbawa, hindi natin talaga siya kagad mapapabulaklak ang mga peace lily kapag ang ating mga peace lily ay juvenile pa lamang, hindi pa ganun ka-mature para mag-bloom.
So, yun yung ating tatandaan. Huwag tayong maiinip kung sakaling yung mga peace lily natin sa bahay hindi pa namumulaklak kasi bata pa nga sila. And ano ba yung mga dapat nating gawin para magkaroon ng multiple bloom ang mga peace lily? Syempre, ito, iisa-isahin natin siya. Unang-una sa lahat, yung amount of light na nare-receive nila, especially itong variegated peace lily na ganito, kailangan maraming amount of bright but indirect sunlight yung nare-receive niya. Morning sun, walang problema sa kanya, especially itong mga variegated peace lily. Yon. And wag lang nating hahayaan na talagang nakatutok sila ng maghapon sa araw. Kahit nga sabihin natin hindi maghapon tamaan lang siya ng direct sunlight na medyo mainit na like around 11, 12 o kaya bandang pahapon. Yan, masusunog at masusunog ang dahon nito katulad na lamang ng nangyari dito sa peace lily na to. Ayan, makikita nyo, tinatamaan siya ng direct sunlight, kaya ang nangyayari doon sa mga ibang dahon niya, nagkakaroon talaga ng burns doon sa mga edges ng dahon niya. Yan, ang dahilan na yan is yung direct sunlight talaga. So, yun yung i-avoid natin. Isa pang advice na maibibigay ko sa inyo, pagka ganito, na variegated peace lily, wag natin, kung halimbawa collectors tayo or napapansin niyo na nawawala yung variegation ng peace lily ninyo, halimbawa gusto niyo i-maintain naman yung variegation ng peace lily ninyo, ay dapat iiwas natin siya dito sa mga ganito. Napansin ko yan dun sa ginawa namin na combination ng peace lily. Pinagsama kasi namin kasi merong, kumbaga limited lang yung numbers ng peace lily na variegated na meron kami nun. Isinama ko siya dito sa mga sa mga ordinary or common na peace lily na color green. And napansin ko, after ilang months, unti-unting nagpe-fade yung variegation ng aking variegated peace lily. Kasi nga, pinagsama ko sila sa isang rectangular pot mas dominant or mas marami yung nakapalibot sa kanya na common. Kaya ang nangyari, parang na-adapt niya yung kung ano man yung kulay nitong common na peace lily. Kasi nasabi rin sa akin yan wag mo daw isasama dito nga sa mga ordinary na peace lily. And true enough, ganun nga yung nangyari dun sa variegated peace lily. So yun, pag samasamahin lang natin yung variegated peace lily natin, wag natin silang ihahalo dito sa mga to. Kung halimbawa gusto nating ma-maintain yung variegation na meron sila. Kaya importante yung amount of light kasi hindi natin sila mapapabulaklak kapag halimbawa hindi enough yung amount of light na nare-receive nila. So yun, wag natin silang, mabubuhay sila, mga peace lily, kaya nilang mabuhay sa medyo mga madidilim na lugar. Okay, wala kayong magiging problema doon. Kaya lang, kung ine-expect nyo na mabubulaklak siya, hindi mangyayari yon. So, yan. Ang susunod, pagdating sa watering. So, sa watering, kailangan hindi natin natutuyuan ng soil. Etong mga peace lily natin, laging moist. Kasi, syempre, sa natural habitat niya, mataas ang laging moist yung soil na pinagtataniman nila. Kaya, kailangan, kung ano yung meron sila sa natural habitat nila, yun din yung environment na mabibigay natin sa kanila. Kasi mas makakatulong yun para maparami natin yung bulaklak. Mapapansin nyo na lang yan sa peace lily nyo, katulad na ito. Ayan. Nakakatulong din kung halimbawa katabi siya ng mga iba't ibang klase ng halaman. Siyempre, tumataas yung humidity level doon sa palibot ng mga peace lily. So yun, wag niyong hahayaan na matuyuan talaga siya, maging totally dry yung kanyang soil. Kasi yun nga, mahihirapan siyang makapagpa-bloom ng mga bagong bulaklak niya. And nabasa ko na siguro sa ibang lugar, medyo mahirap magpa-bloom nito kapag winter. So maganda lang sa atin, perfect yung climate, yung meron tayo kasi tayo ay nasa tropical country. Kaya sa tingin ko, kasi itong variegated peace lily, parang all year round naman siyang namumulaklak and hindi naman siya antimano, namamatay kagad or nawawala kapag halimbawa nag-bloom siya ng ganyan, kaya nga nagsasabay-sabay siya Kailangan natin gawin dyan is yun nga, maalagaan natin siya, masigurado natin na mapakapal siya. Kasi yun yung isang reason kung papaano tayo magkakaroon ng multiple bloom sa peace lily, katulad ng nangyari dito sa variegated at saka dito sa color green. Ayan, kung makikita nyo, hindi lamang isa, dalawa na puno yung meron dito sa peace lily natin na variegated and even dito sa common na peace lily natin. And yan ay nagsimula lamang naman sa single na puno or nag-iisang puno. And kinalaunan, since yung care na nabibigay natin sa kanya ay tama, nagkakaroon siya ng mga panibagong puno na sumisibol. At pagka nagkaroon siya ng mga panibagong puno, yun yung pagkakataon natin para magkaroon tayo ng multiple bloom. Kasi habang mas makapal at habang nagkakaroon siya ng mga panibagong puno, mas mataas yung tsansa na magkaroon tayo ng multiple blooms
doon sa ating mga peace lily. Yun yung nangyari dito sa peace lily nito. And ayan, makikita nyo, hindi lamang isa, dalawang puno na. Maganda na yung dahon niya kasi makapal na. At the same time, marami pa siyang bulaklak. Kaya napunta tayo dito sa ganun, sa maraming puno. Actually, pwedeng ganun yung gawin natin. Pwede tayong mag-repat ng mga peace lily. Let's say meron tayong 3 peace lily na may bloom lahat. May bulaklak lahat yon. So, pwede naman natin siyang ilagay pagsamasamahin sa much bigger pot, yung mga peace lily na yan. At pagkatapos, para hindi naman sila siksikan, ano. So, mas malaki yung pot na paglalagyan natin, pagsasama-samahin natin yung mga peace lily na yan. Doon natin sila ilalagay. Pagkatapos natin na iripat yan at maganda yung pagkakalagay natin, makikita nyo, na, okay na. Pero nakagad kayo na peace lily na makapal na, malago, maganda, at mayroong multiple blooms. So, parang hindi lang tayo, hindi tayo masyadong mainip na mapakapal or makapagpasibol ulit ng panibagong puno. And ito kasi, itong variegated peace lily, ang bilis niyang kumapal eh. Ang susunod naman na dapat nating gawin kung gusto nating mapabloom ang peace lily natin, yung paglalagay ng fertilizer. Pero, mas maganda, hindi lang tayo din pwedeng basta-basta maglagay ng fertilizer. Mas maganda kung halimbawa ang habol natin sa ating mga peace lily ay mapabulaklak nga. Tanong tayo sa mga garden shop o kahit dun sa mga bilihan ng fertilizer na ano ba yung fertilizer na tamang-tamang gamitin para mapabulaklak yung halaman. So, tanong lang kayo sa mga garden shop na ano ba yung mga fertilizer na pwede natin gamitin para makapagpabulaklak tayo ng halaman. Yung gagamitin natin para sa kanila. So, makatulong yun para makapagpabloom tayo, makapagparami tayo. Kasi ang parang pinaka-main objective natin dito bago natin mapalabas yung mga yan is mapakapal muna natin yung mga peace lily natin, makapagpasibol tayo ng mga panibagong puno. Siyempre, importante din dyan yung paggamit ng tamang soil. So, siyempre, kailangan well-drained potting soil. And as long as well-drained potting soil yung ginagamit natin, hindi siya natitigilan ng tubig, gaganda at gaganda yung mga peace lily ninyo. Ginagamit pa rin namin is yung tuyong ipa, mixture ng tuyong ipa ng palay at saka ng garden soil. 2:1 yung yung ratio na ginagamit natin. Mas marami yung tuyong ipa ng palay, doble, kesa dun sa garden soil. And eto, yan yung gamit natin dito ngayon sa ating mga peace lily. At pagkatapos, importante din na inire-repat natin siya. Kapag ka nakita nyo na medyo alangan na yung pinaglalagyan natin sa kanya, yung pot na pinaglalagyan sa kanya, i-transfer na natin siya sa much bigger pot. Kasi hindi tayo makakapag-encourage ng mga new growth kapag ka hindi natin sila itinransfer sa much bigger pot. Kasi root bound na yung mga yan. So, yun. And ito, idagdag ko na rin kasi nakasama rin siya sa nabasa ko. Sila gumagamit ng tap water o yung mga tubig na medyo matatapang sa chlorine. Bawa kung ang area ninyo, dun sa bahay ninyo, kapag ka nagdidilig kayo or kapag ka gumagamit kayo ng tubig, amoy na amoy yung chlorine dun sa tap water na ginagamit ninyo. Much better kung halimbawa, i-ano muna natin siya, i-stock muna natin siya ng overnight bago natin siya idilig. So, mas makakatulong daw na makapagpabloom at makapagpaganda ng peace lily kapag ka hindi ganong katapang yung chlorine na nakukuha nila doon sa tubig na idinidilig sa kanila. And dito naman sa amin, hindi kasi ganong katapang yung chlorine. Kaya, yun, tap water yung ginagamit. Pero yun ay isang advice lamang and pwede nating sundin para makatulong pa rin sa ating mga peace lily. Ang isang pwede pa nating gawin, kung halimbawa, napapansin natin na ayaw bumulaklak ng mga peace lily natin, pwede naman natin siyang ilipat sa isang ibang area, sa ibang spot ng bahay natin o kaya ng pinaglalagyan niya. Kasi maaaring hindi akma sa kanya yung spot or environment doon sa una niyang pinaglalagyan. So, yung isang pwede natin gawin. So, parang kabaliktaran, di ba? Kapag ka naman nakita natin na nagbo-bloom na siya at saka healthy naman yung mga halaman natin, huwag na nating hayaang ilipat-lipat or galawin pa yung mga peace lily natin. Hayaan natin siya doon sa lugar na yan kasi doon siya nagtatrive. And yun, kung hindi gumaganda, then tsaka natin sila i-transfer. Isa pang magagawa lang natin is have patience talaga. Huwag tayong mainip. Kasi habang buhay naman at gumaganda naman yung peace lily natin, there's a chance na magkakaroon yan ng bulaklak eventually. Basa ko rin kung halimbawa mamimili kayo ng mga peace lily, avoid natin siguro yung sobrang mature din naman na peace lily. Kasi yung mga sobrang mature naman ng mga peace lily, yung malalaki na, is mas mahirap daw siyang magkaroon na ng bulaklak. So, pumunta tayo or bumili tayo ng medyo mas bata or kaya yung mga medium size lang na leaves para
masigurado natin na mapapabulaklak natin siya. And yun nga ang isa pa, some of the peace lily, siguro sa ibang lugar na to, sa ibang bansa, dito naman sa atin, hindi tayo masyado sa hybrid siguro, di ba? Kaya makikita nyo naman kapag well taken care of yung ating mga peace lily, ang ganda niyang pang display. Itong peace lily natin na to, medyo matataas na nga eh. Ito, siguro sa tingin ko, ibang variety pa to ng peace lily, hindi ito yung maliliit natin. Yung maliliit lang yung dahon na medyo land shape. Ito kasi malalaki yung dahon, pero kita nyo naman yung multiple looms. Tsaka, ang maganda mo lang dito sa peace lily na to, malalaki siya, malalaki din yung kanyang na ipuproduce na bulaklak. Mas ano siya, mas visible, mas napapansin kasi nga malalaki din yung bulaklak niya. At pagkatapos, ayan, ano pa ba? Isa pa, yung mga insekto. Kadalasang merong ditong insekto sa mga peace lily, yung mga gagambang maliliit na nagbabahay, gumagawa ng mga sapot nila sa mga ilikod ng dahon. Kadalasan nating makikita yung mga gagamba na yan sa underside ng mga peace lily natin. O di kaya naman, doon sa mapapansin nyo, kapag halimbawa na-deform yung dahon ng peace lily ninyo, nakarolyo, ibig sabihin lang nun, isang malaking dahilan kung bakit nakarol yan ay may nabamahay na mga it's either langgam o kaya mga gagamba nga kasi binibilot nila or nirorolyo nila yung dahon. So, yun lang naman yun. And, ang isa pang care na pwede nating ibigay dito sa mga to is yun, mag-spray tayo para sa pesticide para iwasan na pamahayan ng mga peste at ng mga insekto. Isa pa yung trimming lang. And kapag nakita nyo na older leaf, pangit na, trim natin, remove natin. O kaya kung halimbawa naman may mga burnt edges yung ating mga peace lily, may mga burnt tip, pwede naman natin, kung ayaw nating bawasan ng dahon, ang ating peace lily ng isang buo, pwede naman nating ikat lang yung portion na nasunog sa kanya. So, ano lang natin, medyo kortihan lang natin para still, kapag ka naka-display siya, hindi mo naman manonotice or hindi naman basta-basta mapapansin nyo na putol pala or cut pala yung dahon kapag ka maganda yung pagkakakat natin. Ang isang bulaklak ng peace lily, ito kaya na yung tumagal ng, let's say, mga 3 o 4 na buwan kasi katulad nitong nasa variegated peace lily, nagkasabay-sabay sila. Ito, may bago silang pabuka, katulad niyan. And ito, ang tagal nang nauna nitong isang to, siguro mga 1 to 2 months ago. Pero ayan, nag-aano pa rin sila, nagpapang-abot pa rin sila. Habang tumatagal, habang nagmamature yung ano niya, yung bulaklak niya, nagiging ganito na yan, nagiging color green na siya. So, ibig sabihin, tumatanda na yung bulaklak. Ang isa pa na ginagamit din pala namin na fertilizer dito is yung Vetchin. So, yung Vetchin or MSG, nakakatulong siya para mas makapalago yung ating mga yung ating mga halaman katulad ng meron tayo dito ngayon. And siguro, nakakatulong din siya para makapagpabulaklak dahil, ayan, ito lang naman yung ginagamit namin sa ngayon eh. Yung MSG, kung napanood nyo yung previous vlog ko regarding dito din sa mga peace lily, MSG yung ginagamit namin dito. And far so good, wala namang negative side effect. Dito sa aming mga peace lily, yung mga pagkatuyo niya is, ang dahilan niyan ay yung direct sunlight. Kasi masyadong uminit nun sa veranda, hindi namin na-notice, hindi namin siya na-move. Hanggang tanghali pala siyang tinatamaan ng direct sunlight. Kaya nasunog yung iba, pero gayon pa man, healthy pa rin yung ating mga peace lily. Yun lang yung naging konting damages dun sa dahon niya. So, yun lamang po. Dito na po natatapos ang vlog natin for today and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.